Yo, good day mga ka-farmers! Welcome back to my YouTube channel and don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga bagong video at mag-follow kayo sa aking Facebook page and Facebook profile para updated kayo sa mga ipapabakas natin sa araw. Shoutout din nga pala sa mga bago kong followers at subscribers sa aking YouTube at saka sa aking Facebook channel. Sana magtuloy-tuloy ito para mabigyan tayo ng mas maraming biyaya at makatulong tayo sa ating mga kabarangay. Let's proceed sa ating gagawin ngayon. Ngayon ay may exciting DIY project tayo. Papalitan natin ang rotavator ng Kubota L5018 para magkaroon ng weed remover attachment. Oo, tama ang narinig nyo mga kabro. Hindi lang tayo magbubungkal ng lupa, kundi magiging mas malinis at mas efficient pa yung trabaho natin sa pagtanggal ng mga damo. Kung gusto nyo po ng mas mabilis at mas malinis na pagtatanim, samahan nyo kami sa project na ito. Tara at simulan na natin ang pag-explore nito, guys. Alright mga ka-garden, bago tayo mag-umpisa sa paggamit ng weed remover, tinanggal muna namin ito at inaayos para siguradong matibay at maayos ang pagkaka-install nito. Tinanggal namin ang mga bahagi at pagkatapos ipipwesto namin ito para sa welding. At siguradong maging matatag ang attachment kapag in-install ito sa rotavator o L5018. Kailangan natin ng solid na pagkakabit para hindi magka-problema kapag ginagamit namin ito sa actual na trabaho. Pagkatapos namin ipag-welding, magiging ready na ito para sa mas maginhawa at mas efficient na pagtanggal ng damo habang binubungkal ang lupa. So stay tuned at ipapakita namin sa inyo ang next step. Karagdagang kaalaman mga ka-brothers, ang Kubota L5018 ay may PTO o Power Takeoff na may rating na 540 RPM at may width na rotavator na karaniwang nasa 1.4 meters to 1.5 meters. So ibig sabihin mga ka-brothers o mga ka-farmers ay maaari natin lagyan ng 1.6 to 1.7 meters ang kanyang asway o weed remover. Depende sa modelo ng setup ng unit. Kung balak mo magdagdag ng weed remover attachment, kailangan tiyakin ang size ng attachment ay akma sa rotavator with ng Kubota L5018. Karaniwan, ang mga weed remover attachment ay may substable size. Kaya makikita mo ang best fit based on the existing width ng rotavator at the desired functionally ng weed remover. Siguro din na may sapat na clearance at maayos na pagkakamount upang hindi magka-problema kapag ginagamit ito sa field. Base ang ginagawa natin ngayon mga ka-farmers ay tinutuwid natin ang mga ngipin ng ating weeds remover. Kasi nagamit natin to, sinubukan natin to sa mga ating field o land para mag-prepare. Ito mga ka-brothers, ginamit natin, may mga kubit yapin. Minsan nangyayari talaga yung mga ganyan mga ka-farmers kasi lagi natin ginagamit. At syempre, technique dyan mga ka-brothers, dagdagan natin at i-full weed na natin mga ka-farmers dahil nasubukan na natin at na-mountain na natin yan mga ka-farmers. So, bakit nga ba natin pinapasok ang ganitong DIY projects? Syempre, hindi lang ito tungkol sa pagtanggal ng damo at mas malalim na dahilan. Una, ang gusto nating matuto ng mga bagong skills at malaman kung paano mo pa mapapaganda ang ating kagamitan. Pangalawa, gusto nating makadiscover ng mas mura at mas efficient at mas creative na solusyon kaysa bumili agad ng bagong attachment. Pangatlo, kaya wala tayong masyadong budget kaya DIY muna. Siyempre, ganun talaga. Pero seryoso mga ka-garden, mga ganitong projects ay nagbibigay ng pagkakataon para maobserba natin ang performance ng iba't ibang materials at design. Sino ang nakakalam? Baka sa susunod, ikaw na ang maging inventor ng pinaka-astig na rotavator o weeds remover o kahit anuman. At least dito may nadagdag ka ng experience mo at marunong na pala ako mag-welding, mga ganon. So mag-welding ka na ng spaceship noon, mga ka-DIY. Kaya tara na, gawin na natin to para mas maayos, mas matibay at mas sulit ang pagtatrabaho sa ating taniman. Matapos namin i-mount at ayusin ang DIY weed remover attachment sa Kubota L5018, agad namin itong sinubukan sa actual na operasyon. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan namin.
Napakaayos ng performance ng attachment. Hindi lang ito naging efficient sa pagtanggal ng damo, kundi napaka-comfortable din na rin gamitin. Ang bawat bahagi ng lupa ay nadadaanan ng maayos at walang iniiwang kahit anong sagabal. So usapin ng productivity, sa sobrang laki ng naitulong nito. Ang mga malalawak at madadamong lupa, dati-rati ay inaabot ng ilang araw bago matapos. Ngayon ay kayang tapusin sa loob lang ng isang araw o 2 araw. Ang bilis ng trabaho at hindi kompromiso ang kalidad. Dahil ang attachment ay nagkakayon ng gusto at sukat at disenyo ng rotavator. Kaya naging mas epektibo ito. Malinaw na ang ganitong klaseng modification ay nagbibigay ng maraming benepisyo, hindi lang sa mga pagtitipid ng oras at lakas, kundi pati na rin sa paghahanda ng mas maayos na lupa. Para sa mga produksyon, ito ay isang patunay na ang tamang pagpaplano, maingat na pagdi-DIY, syempre ganyan talaga, at tamang pagpili ng materyales ay makakapagbigay ng mahusay na resulta. Makakatipid pa kayo mga ka-brothers kung marunong kayong dumiskarte. Ang attachment na ito ay nagiging isang malagang kasangkapan na magpapabilis sa aming operasyon at magpapatas ng aming ani sa hinaharap. Kung iisipin, ang pagbuo ng ganitong proyekto ay isang malagang hakbang sa pagunlad ng ating mga pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa paglikha ng mga solusyon mas makabago at mas epektibo para sa mga araw-araw nating hamon sa agrikultura. Siyempre, mas makakatipid tayo kung marunong tayong gumawa ng sarili nating inbensyon, mga ka-farmers, mga kabady. So ngayon mga ka-farmers, nakikita nyo naman ang ginagawa ng ating mga katropa na pa-urnos tierra ramidan ng mga ka-farmers. Si Sungarod, makikita yun ito yan na nahihila niya lahat ng mga damo, nalilinisan niya. Sobrang damo niyan mga ka-farmers. Hindi mo makita kung matatamniman ba to o hindi. At sa paglipas ng panahon, naging malagang bahagi ng proseso ng agrikultura at industriya ang pag-iipon ng aktwal o natapos na produkto. Mula sa simpleng mano-manong paggawa hanggang sa paggamit ng modernong makinarya. Ang mga ganitong gawain ay sumasalamin sa pagunlad ng teknolohiya at kasanayan sa iba't ibang larangan. Noong unang panahon daw ay ang mga magsasaka ay mano-manong nagtitipon ng kanilang ani, gaya ng palay, gulay, prutas, gamit lamang ang kanilang mga kamay o tradisyonal na kagamitan tulad ng mga kariton at sako at mga produktong